Istorya ng paggawa ng tama at pagtulong sa kapwa ang hatid ni DJ Nicole Jose sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Tinig siya ng kababaihan at ng kabataan. Isang ina, isang asawa, isang guro, isang manggagawa. Simbolo ng paglilingkod na walang halong pag-iimbot. Narito po ngayon ang kwento ng isa sa 10 Unsung Women Heroes of 2014 awardee ng Seroptimus International of the Philippines Region. Siguro by the time na ma-reach ko yung retirement ko, magtatayo ako ng isang foundation. Catering to kids na hindi nila kaya mag-aral. Bumubukas sa puso ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ano man ang taglay natin, malaki o maliit ay maaaring ibahagi sa iba. Ito ang kanyang pinatunayan at pinatutunayan. Unsung Women Heroes caters to women who does community projects in the community that doesn't need any fanfare. At first, I thought wala lang yun eh. Early January 2014, when I met Attorney Ortiz. Kasi ang sabi naman niya sa akin, "Ma'am, hindi naman ibig sabihin na isasabit namin yung pangalan mo, ay mananalo ka na." Kasi sabi niya, ang pipiliin lang daw po ng Seroptimus International Philippines ay 10 lang sa buong Pilipinas, sabi niya. And the rest is history. Nakalusot. Siya si Elsie Muñoz Cabral o Mami C, 58 taong gulang mula sa barangay Gordon Heights. Ipinanganak taong 1956, araw ng mga puso. I am a teacher by profession. I finished Bachelor of Science and Education and my Masteral Education in Columban College. At ang kasalukuyang officer in charge of the Women and Children's Protection Desk, Law Enforcement Department ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. I am the officer in charge of the Women and Children's Desk. Investigate cases on the rights of women, basically yung under Republic Act 9262, which is violence against women and their children. Kinilala maging ng Senado sa proyekto niyang May Rolling Paaralan na sinimulan niya magtatatlong taon na ang nakararaan. Katulong ang mga kaibigan at iba pang kakilala ay regular na umaalalay sa mga kabataan, pumapasok man o hindi sa mga paaralan. Hatid ay gabay mula sa pagsusulat, pagbabasa. Idagdag pa ang kagandahang asal, pakikitungo sa iba at ilang gamit sa eskwela. As the word itself, may rolling, umiikot yan eh. Tayo po ay umiikot din, kaya lang ngayon, dahil nga sa ito lang ang kaya ng lola, ayan, umiikot muna ako sa Gordon Heights, kasi taga roon ako. Mahirap naman yung abutin ko yung ibang lugar nang hindi ko pa, sabi nga, di ba, you start with your family first, start with the community. And afterwards, kung medyo okay na, saka na pumunta sa iba pang mga barangay. Pagtuturo ay nasa puso niya, ang pagsusulat ng mga tula. So we started with the little thing na walang nakakaalam eh, kami-kami lang. Kasi nga, sa bundok kami nagpupunta. Medyo nung may mga education students ako, in-invite ko sila. Sabi ko, instead of sa plain classroom sila magturo, why not outside? Para na sa ganun, ma-practice sila. And from then on, kung sino man makari ko mga estudyante ko, nagro-roll kami. Kaya nga, may rolling paaralan. Hangad niyang ipagpatuloy ang advokasiyang sinimulan niya, ang magsilbing inspirasyon sa iba na gawin ang mga bagay na huhubog sa kinabukasan ng mga kabataang sadyang mahal sa kanya. I would encourage yung mga meron namang ibibigay sa community natin. Come out in the open and help this. Kasi kung tayo nandirito, meron pang mas nangangailangan sa atin. Totoo na iisa lang ang ating buhay. Minsan lang tayong mabubuhay. Anuman ang mabuting magagawa natin ngayon, ay gawin na. Huwag nang ipagpabukas pa. Ito po ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batanggapon News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose.